Nagsisimula ang kwento sa silangang kontinente, kung saan nagbabanggaan ang hukbo ng mga barbaro at ang nagtatanggol na sandatahan ng kahariang Eldoran. Sa madugong larangan, nagliliparan ang mga ulo habang nangingibabaw ang malalakas na barbaro at nilalansag ang hukbo ng Eldoran na tila papel. Gayunman, ang kapitana ng Eldoran, si Serafina, ay tumatangging sumuko. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan, inudyukan silang lumaban at magbukas ng landas para sa pag-urong. Habang pinuputo ni Serafina ang ilang kalaban, napagtanto niyang napakalaki na ng kanilang casualty upang makaligtas. Biglang sumulpot mula sa panig ng barbaro ang isang halimaw, si Vior, isang dambuhalang ilaytong mandirigma. Winuwarot niya ang mga sundalo at hamarang kay Serafina, tanggan ang dagwang talem. Agad niyang nakilala si Serafina bilang veteranong pinuno at hinamon sa isang laban. Batid na walang ibang makakatapat sa lakas ni Vior, pumayag si Serafina, umaasang makabibili ng oras para makatakas ang kanyang mga tauhan. Tumalon siya at sumalakay pababa, ngunit sinalag lamang ni Vior ang atake. Sumagot siya ng napakalakas na hampas na nagpalipad kay Serafina. Lumapag siya, muling sumugod, at nagpalitan sila ng mabibigat na atake. Kahit nasa sabayan ni Serafina ang lakas ni Vior, unti-unti siyang natutulak paurong. Sa huling baraha, ginamit niya ang kanyang sukdulang teknik, pinahusay ng mahika ang kanyang espada. Sa natitirang lakas, sumigaw siya at sinalubong ang huling hampas ni Vior. Sa banggaan ng mga talem, nabasag ang isa at tumilapon. Napatulala ang mga sundalo ng Eldoran nang makita ang kanilang kapitana na may sirang espada. Lumuhad si Serafina at tinanggap ang pagkatalo. Pinuri siya ni Vior sa tibay ng loob. Hiniling ni Serafina na patayin siya bilang isang mandirigma, ngunit tumanggi si Vior. Sa halip, ngumisi siya at nangakong kukunin siya ng buhay at gagamitin ang kanyang katawan. Sa banta na iyon, nawalan ng malay si Serafina. Nagising siya sa madilim na selda, suot ang maruming basahan at gapos ng mabibigat na tanikala. Nagulantang, nagmasid siya at unti-unting naalala ang pagkatalo at pagkabihag. Pagsagi sa alaala ng babala ni Vior, kinilabutan siya, anong hirap ang ipapataw sa kanya. Gagawin ba siyang alipin, o pagpapahirapan para sa aliw? Sa huli, pinakamasidhing takot ang sumagi, baka nais ni Vior ang kanyang katawan bilang babae. Bilang isang dalagang maharlika na walang asawa, ang ideya ng isang marahas na barbarong dudungis sa kanyang dangal ay nagdulot sa kanya ng matinding pangamba. Napagtanto rin ni Serafina na ang kanyang mga kasamahan ay naiwan pa ring napapalibutan ng mga barbaro nang siya'y mawalan ng malay, at marahil ay pinaslang o nabihag tulad niya. Bumuhos ang matinding kawalan ng pag-asa. Higit sa lahat, nag-aalala siya sa mga mamamayan ng kanyang kaharian, sapagkat kung mawawala ang silangang lupain, mamamatay ang kanilang mga pananim dahil wala ng matamnan. Sa bigat ng pagsisisi, napaiyak ang batikang kapitana. Biglang may tinig mula sa likuran. Lumingon si Serafina at nakita si Cersei, isang babaeng lingkod na may dalang tubig. Sa masusing tingin, napansin niya ang sipit at iba pang kasangkapan sa sinturon nito, kaya inakala niyang parurusahan siya upang magsiwalat ng lihim. Ngunit hindi binanggit ni Cersei ang pagpapahirap, sa halip, sinabi nitong ihahanda siya bilang perpektong tropeyo para kay Haring Vior. Ikinadina ni Cersei si Serafina sa pader upang hindi makagalaw, at naghanda ang kapitana sa inaasahang malupit na pagdurusa. Samantala, sa labas ng piitan, iniisip ni Vior na dalawin si Serafina, kumikislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Sa selda, hinuhugasan ni Cersei ang hubad na katawan ni Serafina gamit ang basang tela. Matapos iyon, tinanong ni Serafina kung bakit siya pinagdaraanan ng ganitong ritual gayong isa lamang siyang alipin. Ipinaliwanag ni Cersei na marumi siya mula sa labanan, kaya nililinis lamang siya. Nagbitiw pa ito ng puna sa kanyang anyo, nagulat na siya ang babaeng tumagal laban sa kanyang Panginoon. Ayon kay Cersei, inaasahan niyang mas maskulado si Serafina dahil nakasabay nito si Vior, ngunit sa halip ay isa lamang siyang anyong marikit. Nasaling ang dangal ni Serafina, sapagkat para sa isang mandirigma, wala siyang panahon maging mahinhin o kaakit-akit. Nauunawaan ito ni Cersei, ngunit ibinunyag nitong labis na nagugustuhan ni Vior ang kanyang anyo. Lalong nalito si Serafina, ngunit tumanggi si Cersei na magpaliwanag. Sa halip, tahimik nitong binalaan na hindi na siya makalalabas pa sa lupain ng mga barbaro, habang may hawak na matalim na kutsilyo.
Inakala ni Serafina na nalalapit na ang kanyang wakas, kaya desperado siyang nagpumiglas sa kanyang mga gapos, umaasang may himalang darating. Habang papalapit si Cersei dala ang matalim na kutsilyo at malamig na sipit, tuluyang sumuko si Serafina at pumikit. Ngunit sa halip, pinutol lamang ni Cersei ang kanyang gapos, inayos ang kanyang mga kuko, at sinuutan siya ng damit. Pagmulat niya, napansin ni Serafina ang maayos at mabangong kasuotan, may halimuyak pa ng pabango. Nagtaka siya kung bakit bibigyan ng ganito ang isang bihag, at napaisip kung ihahanda ba siya sa isang sakripisyo. Bago pa siya makapagtanong, umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula sa itaas ng piitan. Kinumpirma ni Cersei na dumating na si Vior, at di naglaon, pumasok ang dambuhalang hari ng mga barbaro. Ipinakilala niya ang sarili bilang anak ng dakilang pinunong barbaro. Pinagmasdan ni Serafina ang kanyang napakalaking katawan at gininto ang mga mata, at napagtantong tila hindi siya ganap na tao. Naalala niya ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa isang ekspedisyon laban sa mga barbaro, kung paanong nilupig ng mga ito ang hukbo at kinukuha ang puso ng kalaban para sa ritual. Inakala niyang iyon na rin ang kanyang sasapitin. Kaya buong tapang niyang sinabi na hindi siya natatakot at gawin na ni Vior ang nais nito. Nagtaka si Vior, sapagkat wala siyang balak na ialay siya. Sa halip, ibinunyag niya ang tunay na dahilan, nais niya siyang gawing asawa. Sa iilang salitang iyon, nabaligtad ang mundo ni Serafina, namula ang kanyang mukha sa biglang pagdaloy ng damdamin. Dahil sa pagkabigla, inakala niyang biro ito. Ngunit nang igiit ni Vior ang kanyang hangarin, tuluyan siyang nawalan ng composure. Tinanong niya kung bakit siya papakasalan gayong kaaway siya. Ipinaliwanag ni Vior na sa kanilang lahi, walang hadlang ang pag-ibig kahit sa kaaway. Buong sigla niyang isinalaysay ang tradisyon ng kanilang mga ninuno, na ang pinakamalalakas na hari ay kumukuha ng babaeng mandirigma bilang asawa bilang parangal sa kanilang pag-ibig sa espada. Sa kabila nito, tumanggi pa rin si Serafina. Ngunit pinaalala ni Vior ang kanyang sinabi, na gawin nito ang nais sa kanya, kaya nabitag siya sa sariling salita. Idinagdag pa ni Vior na hindi lamang ito tradisyon, naalala niya ang kanilang laban at naramdaman ang taimtim nitong dedikasyon. Sa harap ng ganitong lakas, agad siyang nahulog at nagpas siyang pakasalan siya anuman ang mangyari. Matapos ang tapat na pahayag, napatameme si Serafina. Tinalikuran siya ni Vior upang umalis. Bago tuluyang lumabas, nangako siyang hindi siya pipilitin at bibigyan siya ng panahon upang magpas siya. Pag-alis ni Vior, naiwan ang naguguluhang mandirigma, iniisip ang kanyang kapalaran sa kakaibang piitan. Habang naghihintay, naalala niya ang isang pangyayari 7 taon na ang nakalipas. Noon, ipinaalam ng kanyang kapatid na si Sidious na siya ang itinalagang kapitana ng ekspedisyon patungo sa lupain ng mga barbaro. Tinanggap niya ito at naghanda umalis. Ngunit pinigilan siya ni Sidious upang ibigay ang paanyaya sa isang marangal na piging. Nagtaka si Serafina sa layunin nito, kaya pinaalalahanan siya ni Sidious na isa pa rin siyang maharlikang may dangal na dapat panindigan. Sa tindi ng tingin ng kapatid, tumindig siya at tinanggap ang imbitasyon. Di naglaon, nagbihis siya ng marikit at dumalo sa mansyon ni Condesse Ilo para sa piging. Nang makita si Serafina na nakabihis ng pangkaraniwan, nagsimulang magbulungan ang mga maharlika. Sa mahihinang tinig, nagbitaw sila ng mapanirang puna tungkol sa kanyang anyo at propesyon, nagdududa kung ang isang marikit na babae ay karapat-dapat mamuno sa mga batikang mandirigma. Kahit batid ang kanyang lakas, para sa kanila'y sayang lamang ito sa isang babae. Nabigatan si Serafina sa mga usapan kaya lumabas siya sa balkonahe upang huminga. Maya-maya, nilapitan siya ng ilang dalaga at inaya siyang sumama. Habang magkakasamang nakaupo, tinanong nila kung natatakot ba siya sa kanyang tungkulin. Sa mga kwento ng halimaw at dragon, nag-alala sila kung kakayanin niya ang panganib. Ngumiti si Serafina at sinabing kathang-isip lamang ang mga dragon, ngunit pinaalala nilang haharap pa rin siya sa mga barbaro. Dahil sa mga alamat ng kalupitan ng mga ito, pinayuhan siyang manatili na lang sa tahanan upang iwasan ang malagim na wakas. Bigla niyang hinampas ang mesa upang patahimikin sila. Buong tiwalang iginiit niya na mula pa noon, layo na ng kanilang kaharian na sakupin ang silangan, sapagkat dito lamang makakamit ang yaman upang mapakain ang kanilang bayan. Kaya handa siyang lumaban. Ngunit binanggit ng mga dalaga na maging ang hinahangaang prinsesa na si Wisteria ay nawala matapos harapin ang mga barbaro.
Pinayuhan siyang manatili at mag-asawa na lamang. Nainis si Serafina at umalis sa pagtitipon. Habang pauwi sa karwahe, nadama niya ang pagkasuklam sa mga maharlikang nagpapakasasa habang naghihirap ang karaniwang tao. Sa daan, nakita niya ang isang dukhang lalaki na inaatake ng 3 binata, mga gutom na magsasakang napilitang magnakaw para mabuhay. Agad siyang sumugod at pinatigil ang mga ito. Nang umatake sila gamit ang kasangkapang pangbukid, madali niya silang natalo. Inakala ng mga binata na katapusan na nila, ngunit naawa si Serafina at ibinigay ang kanyang mahalagang kwintas. Nagulat, nagpasalamat sila at nangakong hindi na mananakit. Pagkaalis nila, sumikip ang dibdib ni Serafina sa kalagayan ng kanyang bayan. Sa sarili, nangako siyang babalik na matagumpay mula sa silangan at magdadala ng kapayapaan. Makalipas ang ilang araw, bago umalis sa ekspedisyon, nagbigay galang siya sa nawawalang prinsesang si Wisteria. Biglang sumulpot ang kanyang kapatid na si Sidious, galit dahil muli siyang nabigong makahanap ng mapapangasawa sa piging. Ipinaalala ni Serafina na siya'y hahayo upang ipaglaban ang kaharian, ngunit mariing sinabi ng prinsipe na ang babae ay hindi para sa digmaan. Unti-unting nag-iba ang tinig nito, hanggang maging kay Vior. Lumapit si Vior at iniabot ang kamay, determinadong gawin siyang asawa. Nang hawakan siya ng barbaro, naputol ang bangungot ni Serafina at nagising siyang pinagpapawisan. Narinig niya ang malakas na hilik sa tabi, si Vior, mahimbing na natutulog. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang ulirat sa harap ng dambuhalang katawan nito, at napasinghap siya sa takot sa posibilidad na maging kanyang asawa. Ilang saglit lang, nabawi ni Sarah ang kanyang isip. Napasigaw siya kay Vior nang makita itong katabi niya, ngunit ipinaliwanag nitong nasa kanyang silid sila. Sa narinig iyon, lalo siyang nagalit at tinanong kung bakit hubad itong kasama niya. Hindi siya pinansin ni Vior at sa halip ay umakto na tila gaman ang loob niyang maayos siya matapos ang nangyari kagabi. Sa isip ni Sarah, lalong lumala ang hinala, iniisip niyang pinagsamantalahan siya ng mabagsik na barbaro. Hindi niya kinaya ang kahihiyan sa kanyang dangal, kaya sinabi niyang tapusin na lang siya. Napahinto si Vior, nagtataka kung bakit gusto niyang mamatay imbes na siya ang patayin. Ipinaliwanag ni Sarah na walang alam ang mga barbaro sa dangal ng babae sa kanyang kaharian, kaya wala itong karapatang husgahan ang kanyang nararamdaman. Idinagdag pa niyang natalo siya sa labanan, kaya lubos ding nasira ang kanyang dangal bilang kabalyera. Naunawaan ni Vior ang kanyang hinanakit, ngunit hindi iyon sapat na dahilan para wakasan ang buhay. Hinikayat niya itong magpatuloy at pahalagahan ang biyayang mabuhay. Habang nagtatalo sila, pumasok si Cersei dala ang damit ni Vior. Napansin niyang may maling akala si Sarah, kaya ipinaliwanag niyang nasobrahan ito sa pampatulog na ibinigay nila. Dahil hindi inaasahan ni Vior ang lakas ng gamot, nag-alala siya at dinala ito sa kanyang silid upang bantayan habang nagpapahinga. Doon napagtanto ni Sarah na inalagaan lang siya ni Vior at hindi sinamantala habang siya'y walang malay. Gayunman, nagalit pa rin siya dahil sa nangyaring kalituhan. Binaliwala lang muli ni Vior ang galit niya at nagtuon sa pagkain ng almusal. Pagkatapos magbihis, umalis siya at sinabing sumunod na lang siya kapag handa na. Pagkaalis niya, napaupo si Sarah sa sahig, dinaig ng emosyon. Nahiya siyang ang isang tulad niyang kabalyera ay umaasa ngayon sa mga kaaway para sa pagkain at tirahan, at naalala ang mga turo ng kanyang lolo. Kahit siya'y sinanay nito, pinagsisihan din itong ipinanganak siyang babae. Sinabihan pa siyang mag-asawa para matagpuan ang ligaya, gaya ng kapatid niyang si Sidious. Sa dami ng mapanghinaan na salita, napagtanto ni Sarah na si Vior lang ang tunay na nagpahalaga sa kanyang pagiging kabalyera at nakitang kaakit-akit ito. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang pride, kaya hindi niya matanggap ang damdamin nito at sa halip ay nagtuon na lamang sa almusal na inihanda para sa kanya. Bilang bihag ng digmaan, inakala ni Sira na bibigyan siya ni Vior ng hamak na almusal upang siya'y alipustain. Ngunit paglabas niya, napanganga siya sa kanyang nasaksihan. Sa harap niya ay isang napakalaking piraso ng inihaw na karne na hitik sa taba. Halos maglaway siya, dahil ang kanyang dukhang kaharian ay hindi kayang maghanda ng ganito karaming karne. Inakala ni Vior na gutom si Sira, kaya binigyan niya ito ng 10 libra ng karne, sa paniniwalang normal lang iyon para sa isang kabalyero. Ngunit sa totoo, mas malaki pa ito sa kanyang katawan, lampas sa kinakain niya sa loob ng 1 taon.
Iniisip ni Sira na sinusubukan siyang suhulan ni Vior gamit ang masarap na handaan, kaya nanumpa siyang mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa tanggapin iyon. Ngunit biglang umungol ang kanyang tiyan, kaya napahiya siya at muling humiling ng kamatayan. Nalito si Vior kung bakit lagi niyang hinahanap ang kamatayan sa maliliit na bagay, at ipinaalala na ang gutom ay senyales na nais pang mabuhay ng katawan. Sa huli, sinabihan niya itong tigilan ng pag-iisip ng labis at tanggapin na lang ang pagkain. Samantala, nilapitan ni Cersei si Sira at ipinaliwanag na kahit tila walang pakialam si Vior, siya mismo ang nangaso ng karne para sa kanya. Ipinaalala rin niyang isa itong maharlika sa kanilang lahi, kaya bastos kung tatanggihan ang handog. Dahil dito, tinanggap ni Sira ang pagkain. Sa unang kagat, agad siyang nabihag ng katas at lambot ng karne. Napaluha siya dahil ngayon lang siya nakatikim ng ganoong kasarap. Napansin ni Vior ang kanyang kasiyahan, ngunit agad siyang nagkunwaring ayos lang ang lasa. Sa huli, bahagya niyang pinatawad si Vior sa naging maling akala kanina. Pagkatapos, nausisa ni Sira kung anong nilalang ang pinanggalingan ng karne. Ipinaliwanag ni Vior na naproseso na ito, at nililinis ng kanyang mga tauhan ang natitirang balat sa labas. Sumilip si Sira. Inaasahang baka-baka iyon, ngunit isang mabagsik na bangkay ng dragon ang bumungad sa kanya. Napaisip siya kung ito ang mga dragon sa alamat na nagbubuga ng apoy. Napatawa si Vior at sinabing may ganoon nga, ngunit ang nakuha nila ay isang herbivore lamang. Kahit nagulat, tuloy pa rin si Sira sa pagkain hanggang maubos niya ang lahat. Matapos kumain, inaya siya ni Vior na lumabas. Nag-alinlangan si Sira dahil hindi pa siya nagtitiwala. Inakala ni Vior na natatakot lang siya sa mga halimaw, kaya nagalit siya at tinanggap ang hamon. Habang naghahanda, binalaan pa rin niya itong hindi siya nagtitiwala. Tinanggap iyon ni Vior, ngunit naniniwala pa rin siyang magugustuhan niya ang makikita. Paglabas ni Sira, namangha siya sa payapang kaparangan na hitik sa buhay. Ipinaliwanag ni Vior na bagaman wasak ang kanilang larangan ng digmaan, ang natitirang lupain ay masigla at buhay. Pagkatapos, inakay siya nito upang ipakita pa ang iba. Habang naglalakad sa gubat, mausisang pinagmasdan ni Sira ang paligid. Sa itaas, napansin niya ang isang dragon na lumilipad sa himpapawid. Ipinaliwanag ni Vior na karaniwang hayop lamang ang mga dragon sa kanilang lupain. Bagaman mahirap silang hulihin, hindi nila ginagambala ang mga barbaro hanggat hindi pinapasok ang kanilang lungga. Nainis si Sara sa pagiging kampante niya sa mga halimaw, ngunit pinaalala nitong kinain na niya ang isa kaninang almusal. Dahil dito, natahimik si Sara at nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya, nakarinig siya ng banayad na ugong at nausisa kung ano iyon. Paglapit niya, laking gulat niya nang makita ang isang napakalinaw at dalisay na talon. Hindi niya napigil ang aminin na ngayon lang siya nakakita ng ganoon. Nagtaka si Vior kung wala bang talon sa kanilang kaharian. Naging defensible si Sara, ngunit naalala niyang wala ngang ganitong tanawin sa Eldoran. Nahiya si Vior at nilinaw na nais lang niyang ipakita ang ganda nito, hindi ipagyabang ang kanilang lupain. Bigla niyang hinubad ang kanyang damit at sinabihan si Sara na gawin din iyon. Nabigla siya at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Vior na maliligo sila. Dahil sa maling isip, may naisip siyang kakaiba, ngunit nilinaw nitong nais lang niyang maligo siya. Tumutol si Sara, sinabing hindi nararapat na magsabay ang lalaki at babae. Sagot ni Vior, iba ang kultura nila kaya wala siyang pakialam. Lumapit si Cersei at pinaalalang hindi pa naliligo si Sara matapos ang madugong laban. Sinabi niyang kung hindi siya maghuhugas, mangangamoy siya. Sa huli, pumayag si Sara, ngunit pinaalis si Vior upang hindi siya makita. Sinamahan siya ni Cersei, kaya inakala niyang binabantayan siya. Ngunit sinabi nitong para iyon sa kanyang kaligtasan. Nalito si Sara, hanggang sa biglang sumulpot ang isang dambuhalang pagong. Sa takot, kumapit siya sa bato habang sinasabihan ni Cersei na marami pang kakaibang nilalang doon. Nagtaka si Cersei kung bakit siya natatakot gayong payapa ang mga ito. Ngunit nang makita ni Sara ang mga anyong tila halimaw mula sa bangungot, agad siyang tumakbo palayo sa talon. Nag-alala si Cersei, ngunit hindi na siya hinabol ng mapagtanto kung saan patungo. Nang kumalma si Sara, napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang damit sa talon. Biglang umalingaw-ngaw ang huni ng ibon at naputol ang kanyang iniisip. Magbabalik sana siya, ngunit may isang estrangherong tumawag sa kanya.
Inisip niyang baka ito na ang sandaling mawala ang kanyang dangal sa kamay ng isang barbaro. Habang papalapit ang lalaki, umatras siya at pinakiusapang lumayo, ngunit hindi ito nakinig. Nang makita niya ang mukha nito, napansin niyang gwapo ito kumpara sa mga lalaki sa kanilang kaharian, ngunit naalala niyang nakabalot lang siya sa tuwalya. Muling pinaalalahanan ni Sarah ang lalaki na lumayo, ngunit nanatili lang ito. Napansin niyang kaawa-awa ang itsura niya at inisip na tumakas siya sa paliligo dahil sa takot. Sa kabutihang palad, hindi siya tinukso ng binata. Ibinahagi nitong ang kanyang ina ay mula sa kanluran, at tulad ni Sarah, natatakot din ito tuwing naliligo. Madalas itong magkwento tungkol sa kanilang kaharian na kulang sa kalikasan, katulad ng pinanggalingan ni Sarah. Nagulat si Sarah at napaisip kung ang ina nito ay isa sa mga nawawalang babaeng kabalyero na nadakip noong ekspedisyon ng kanyang lolo. Habang nag-iisip siya, ibinalot ng binata ang sariling damit sa kanya at inalok siyang samahan pabalik upang kunin ang kanyang kasuotan. Namangha si Sarah na ang isang barbaro ay kayang maging maginoo, at napaisip kung kakaiba lang ba si Vior. Napansin ng lalaki ang pamumula ng kanyang mukha kaya lumapit ito upang tingnan kung may lagnat siya. Bilang isang marangal na dalaga, labis na nailang si Sarah sa kanyang paghawak. Inakala ng binata na mataas ang kanyang lagnat, kaya hindi niya kakayaning maglakad pababa ng bundok. Kaya binuhat siya nito. Di naglaon, nadatnan sila ni Cersei at nagtaka kung paano napasunod ng kanyang amo na si Vior si Sarah. Nang marinig ang pangalan, napagtanto ni Sarah na ang binatang may hawak sa kanya ay si Vior, walang balbas. Ngumiti ito, aliw sa kanyang pagkagulat. Sa galit, sinampal ni Sarah si Vior, ngunit pinuri pa siya nito. Habang pauwi, nag-alala si Cersei kung ayos lang siya. Samantala, binalaan ni Sarah na kung may espada lang siya, hinamon na sana niya ito sa duelo. Sinisi rin niya ito sa kanyang takot dahil dinala siya sa mapanganib na lugar. Ipinaliwanag ni Cersei na payapa ang mga nilalang sa paligid dahil si Vior mismo ang nagbabantay laban sa mga panganib. Dagdag pa ni Vior, naligo siya ng mag-isa dahil nais ni Sarah ng pribasya, kung hindi ay poprotektahan niya ito. Napaisip si Sarah kung delikado ba talaga ang mga dragon. Ipinaliwanag ni Vior na bagaman malalakas ang mga ito, kadalasan ay umiiwas at hindi nang aaway. Ngunit sinabi ni Cersei na si Vior lang ang may lakas upang tawaging duwag ang mga dragon. Pagharap kay Sarah, natuwa si Vior na nakita ang ibang panig niya. Dahil sa hiya, pinatawad siya ni Sarah bilang pasasalamat sa ipinakitang tanawin, saka umalis na galit. Habang pauwi, naisip niyang hindi rin siguro masama kung maging asawa ni Vior, lalo na't gwapo ito kapag walang balbas. Ngunit makalipas ang ilang araw, bumalik ito na may makapal na balbas, at nawala muli ang dating itsura nito. Makalipas ang ilang araw, hindi matiis ni Sarah ang paulit-ulit na pakikinig habang inaanyayahan siya ni Vior sa pulong kasama ang kanyang angkan. Ipinakita niya ang lugar ng pagtitipon, ang pinakamatanda at pinakamalaking pamayanan ng lahing barbaro, ang Lakeside Village. Tinandaan niya ang lokasyon, ngunit nagtaka kung bakit ibinubunyag ni Vior ang posibleng impormasyong militar. Naisip niyang minamaliit siya nito at pinaalalahanan niyang maaari siyang tumakas pabalik sa kanilang lupain at isiwalat ito sa hukbo. Nang marinig ang babala, malakas na natawa si Vior. Ipinaalala niyang ilang araw pa lang ang nakalipas ay nahumaling siya sa kanyang ahit na mukha, kaya imposible raw nasaktan niya siya. Naniniwala rin siyang madali niya itong mapapangasawa, kaya wala siyang pangamba sa pagtagas ng lihim. Habang walang tigil ang kanilang pagtatalo, napansin ni Cersei na parang mag-asawa na ang kilos nila. Pagkaraan, narating nila ang lugar ng pulong kung saan napalibutan si Sarah ng daang nakakatakot na mandirigma. Lubos na armado, nakiusap ang bawat bihasang barbaro kay Vior na mabigyan ng pagkakataong subukin ang kanilang sandata laban sa babaeng kapitan. Inakala niyang dumating na ang kanyang katapusan dahil nais siyang patayin bilang ganti sa pagkatalo ng kanilang mga kasama. Ngunit inutusan ni Vior ang lahat na umatras at salubungin siya ng maayos bilang panauhin ng kanilang tribo. Sa utos ng pinuno, kumalma ang maiinit ang dugong barbaro at masiglang hinarap si Sarah. Dahil sa kanilang magiliw na anyo, nagtaka siya kung bakit sila nagtipon kung hindi naman pala siya papatayin. Ipinaliwanag ni Vior na naroon sila upang siya'y tanggapin at umaasang makaspar siya. Lalong nalito siya at tinanong kung bakit walang naghahangad ng paghihiganti. Bilang tugon,
tinanong ni Vayer ang mga mandirigma kung may galit sila kay Sarah. Sabay-sabay nilang idineklara na wala silang sama ng loob at pumila sa pormasayo ng mandirigma upang siya'y tanggapin sa kanilang tribo. Hindi pa rin nagtitiwala si Sarah sa mga barbaro at iniisip niyang sumusunod lamang ang mga ito sa utos ng kanilang pinuno. Gayunman, sumunod pa rin siya kina Vayer at Cersei papasok sa pormasayon. Habang naglalakad, biglang napaiyak ang isang barbaro at kumalas sa hanay sa likuran ni Sarah. Dahil sa paghanga sa kanyang tapang, pinuri niya ang kahanga-hanga nitong husay sa pakikipaglaban. Napatahimik si Sarah habang dumarami ang mga barbarong pumupuri sa kanyang ganda at kakayahan. Labis siyang nataranta sa papuring mula sa mga dating kalaban. Ipinaalala ni Vayer na iginagalang ng mga barbaro ang lakas, kahit kanino pa ito nagmumula. Nagulat man, nagpatuloy siya sa pagsunod habang papasok sila ng mas malalim sa nayon. Sa pag-ikot, napansin niya ang payapang pamayanan na abala sa pagproseso ng mga hayop. Maya-maya, huminto si Vayer sa harap ng isang bahay kung saan may kumukulong tubig. Sinabi niya kina Cersei at Sarah na doon muna sila mananatili habang makikipagpulong siya sa mga nakatatanda. Pagkatapos, ipinahayag niya ang kanyang presensya sa mga nakatira roon. Lumabas ang isang mabait na babae at nagtanong kung ano ang kailangan niya. Ipinakilala ni Vayer si Sarah bilang kanyang asawa at hiniling na alagaan ito habang siya'y wala. Nagulat ang babae at agad na bighani sa taglay nitong kagandahan. Hinailan niya si Sarah papasok, hindi pinapansin ang mahinang pagtutol nito. Sa loob, humingi ng paumanhin ang babae sa kanyang pagiging mapilit, ngunit pinatawad siya ni Sarah. Tinawag nito ang kanyang anak na si Gad at inutusan itong kumuha ng mga halamang gamot. Habang nahihirapang maghanap ang bata sa isang malaking kahon, ay nalalayan siya ng kanyang ina. Di naglaon, nakakuha siya ng supot ng halamang gamot at dinala iyon sa kumukulong tubig upang gawing tsaa. Nagtaka si Sarah kung karaniwan bang naglalagay ng halamang gamot sa tsaa ang mga barbaro, at tumango ang babae. Idinagdag pa nitong kailangan nila ng mas maraming kumukulong tubig upang sapat para sa lahat, kaya inutusan niya ang mga anak na kumuha ng panggatong. Humanga si Sarah sa mga batang barbaro na maaga pa'y sinasanay ng maging matatag at may sariling kakayahan. Hindi ito pinansin ng ina ng bata at sinabing ginagaya lamang nila ang mga nakatatanda. Nang maluto ang tsaa, sumimsim si Sarah. Inamin niyang mas masarap ito kaysa inaasahan, at ang lasa ng halamang gamot ay nakapagpapasigla. Ayon kay Cersei, masarap ang mga halamang iyon dahil nagmumula sa isang sagradong puno. Pagkatapos maubos ang kanyang tasa, agad siyang humingi pa ng isa. Napansin din niyang ang dalawang ina sa bahay ay hindi magkamag-anak. Naisip niyang baka sila lamang ang nakatira roon at tinanong kung nasa labas ang kanilang mga asawa bilang sundalo. Ikinagulat niya ng ibunyag ng babae na pareho silang byuda. Ipinaliwanag nitong nasawi ang kanilang mga asawa sa digmaan laban sa kanluran. Nakaramdam ng matinding guilt si Sarah sa ginawa ng kanyang sariling bayan. Alam man niyang nakikipaglaban ang hukbong kanluranin para sa yaman ng kanilang nasasakupan, masakit pa rin sa kanya na may mga inosenteng buhay na nawasak. Humingi siya ng paumanhin sa dalawang ina para sa kasalanan ng kanyang hukbo, iniisip na may karapatan silang magalit sa kanya. Ngunit nagtaka ang babae dahil inaakala nilang naghahangad siya ng paghihiganti. Ipinaalala ni Sarah na ang kanyang panig ang pumatay sa kanilang mga asawa, at maaaring siya pa mismo ang may kagagawan. Dahil dito, natahimik ang mga babae. Maya-maya, nagsalita ang pinakamatanda. Bagamat nalulungkot siya na hindi nasalayan ng bunsong anak ang mukha ng ama nito, itinuturing pa rin niyang biyaya na nakadalo ito sa libing. Mula noon, nanatili siyang mapagpasalamat at pinalaki ang anak ng may pagmamahal. Idinagdag din niyang kahit walang digmaan, nalalagay pa rin sa panganib ang mga lalaking barbaro, sa paggalugad ng kuweba, pakikipaglaban sa halimaw, o pangangaso ng dragon. Kahit mabuhay, maaari silang mapilayan habang buhay. Kaya para sa kanila, karaniwan ng mawalan ng asawa ang mga kababaihan. Lubos na nagulat si Sarah at napaisip kung ganoon ba kadaling tanggapin ng mga barbaro ang pagkawala ng buhay. Biglang umalingaw-ngaw ang kampana ng alarma sa buong nayon nang matukoy ng mga tore ang paparating na pag-atake. Sa loob ng bahay, agad na naunawaan ni Cersei ang nangyayari at binalaan ang lahat. Bago pa sila makakilos, isang lumilipad na nilalang ang biglang sumabog papasok mula sa itaas. Pagkawala ng usok,
natagpuan ni Sarah ang sarili nakaharap ang isang pakpakang dragon na may malaking tuka. Sinabi ni Cersei na ang halimaw ay tinatawag na Sukabikshi at naaakit sa usok ng nasusunog na kahoy. Napagtanto ni Sarah na ang kanilang tsaa ang nagudyok sa pag-atake nito. Ngunit ayon kay Cersei, bihirang sumalakay ang mga dragon dahil alam nilang papatayin sila ng mga mandirigma. Wala silang oras mag-isip nang magsimulang umiyak si God sa takot. Nakuha ng ingay ang atensyon ng dragon. Kaya naghanda si Sarah sa laban. Sinabihan siya ni Cersei na tumakas dahil siya ang mahalagang asawa ni Vyor, ngunit mariin niya itong tinanggihan. Nagalit siya sa pagtrato ni Cersei sa buhay ng iba bilang walang halaga at sa pagtuon lamang sa iisang tao. Ipinaalala niyang hindi siya isang marupok na prinsesa na dapat itago. Bilang kapitan ng mga kabalyero ng Eldora, buong tapang niyang hinarap ang dragon gamit ang sipit na bakal. Sa pag-ungol ng halimaw, hinampes niya ito gamit ang sipit na parang pamalo at napaurong ito. Nagulat si Cersei at binalaan siyang hindi niya matatalo ang dragon gamit lamang iyon. Ngunit ayaw nang makipagtalo ni Sarah at inutusan siyang tumakas. Napansin din niyang hindi kasing lakas ng espada ni Vyor ang atake ng halimaw, kaya nanatili siyang kumpiyansa na kaya niya itong talunin at protektahan ang mga nasa likuran niya. Tumalon si Sarah sa harap ng dragon at sinaksak ito sa mata. Habang pinagmamasdan siya ni Cersei, inutusan niya itong umalis at huwag siyang gambolain. Sa wakas, napagtanto ni Cersei na nalalagay niya sa panganib si Sarah, kaya umalis siya. Pagkaalis nito, hinamon ni Sarah ang dragon na harapin siya. Samantala, sa ibang bahagi ng nayon, ginapos ng mga barbaro ang isa pang dragon. Pagkapigil dito, sumugod si Vyor at pinugutan ito. Pagkatapos, tinanong niya kung ilan pa ang natitirang dragon. Sinabi ng isang mandirigma na 3 pa ang umaatake. Inutusan niya itong hanapin ang mga hindi pa nakalilikas. Sumang-ayon ang sundalo. Inisip ni Vyor na ligtas si Sarah dahil tutulungan siya ni Cersei na makatakas. Matapos iyon, pinakilos niya ang mga barbaro upang protektahan ang nayon at pinaslang ang 2 pang dragon. Pagkatapos, inisip niya kung nasaan ang huli. Biglang dumating si Cersei kay Vyor na walang kasamang Sarah. Sinabi niyang sinalakay ng dragon ang bahay na tinutuluyan nila. Bago pa siya makapagsalita ng buo, mabilis na lumipad si Vyor palayo. Malapit sa bahay, tumatakbo si Sarah palayo sa dragon. Nang mapagtantong mas mabilis ito sa bukas na lugar, huminto siya at naghanda sa huling laban. Kahit pagod na rin ang halimaw, sumugod pa rin ito ng napakabilis. Sa pagkakataong iyon, nabasag ng matalim nitong tuka ang sipit, kaya wala na siyang panlaban. Tinanggap niyang maaari siyang mamatay bilang isang kabalyero, matapos niyang mahabagan ang kanyang walang kalaban-labang mga kaaway. Nang papalapit na ang dragon para sa huling atake, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hindi na lumaban. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Vyor mula sa likuran at sumigaw na takpan niya ang kanyang mga tainga. Gulat man, agad niyang sinunod ito. Biglang umatungal si Vyor ng napakalakas, na nagpabingi sa dragon. Sinamantala niya ito at agad na pinaslang ang halimaw. Habang bumagsak ang dragon sa harap niya, nanatiling tulala si Sarah. Humingi ng paumanhin si Vyor sa kanyang pagkahuli at taos-pusong nagpasalamat sa kanyang pagsugal ng buhay para iligtas ang kanyang mga nasasakupan. Ipinahayag din niya ang kanyang ginhawa na siya'y ligtas. Sa narinig na pag-aalala, kusa na lamang tumulo ang luha ni Sarah. Hindi niya maunawaan kung bakit siya umiiyak, ngunit hindi ito mapigilan. Tahimik na ngumiti si Vyor at binuhat siya pabalik sa nayon, batid na hindi na siya makalalakad. Nang makita sila ni Cersei, sumigaw ito sa tuwa, habang hinayaan ni Sarah si Vyor na alagaan siya na parang isang prinsesa. Kinagabihan, nagdaos ng piging ang mga barbaro upang ipagdiwang ang tagumpay ni Sir at ang matagumpay na pagtatanggol sa kanilang nayon. Habang pilit nililimot ni Sira ang nangyari, nananatili ang hiya niya matapos umiyak sa bisig ni Vyor na parang bata ilang oras lang ang nakalipas. Sa sandaling iyon, pinuri siya ni Cersei sa pagprotekta sa kanyang nasasakupan. Inamin nitong hindi niya inakalang ang isang mayabang na maharlika mula sa kanluran ay handang isugal ang sariling buhay para sa iba. Dahil dito, nagbago ang tingin niya kay Sarah. Sa narinig na iyon, napatawad na rin ni Sarah ang sarili sa pagiging medyo spoiled matapos ang laban na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Napunta ang isip niya sa kung gaano kapangahas at katapang si Vyor nang iligtas siya. Habang muling namumula si Sarah,
may munting diwata na tumawag sa kanya. Paglingon niya, napaluwa siya ng iniinom sa gulat, inakalang guni-guni lamang ito dulot ng stress. Ngunit nagsimulang sumayaw sa harap niya ang tatlong diwata, kaya napagtanto niyang totoo ang mga ito. Lumapit si Vior at sinabi na mas malaki pang sorpresa ang naghihintay. Sa likuran niya, dumating ang mga pinunong tribo mula sa iba't ibang lahi upang makilala si Sira sa unang pagkakataon. Sa pagtingin sa mga duwende, engkanto, at espiritu, pakiramdam ni Sara ay tila napadpad siya sa isang mundong pantasya. Isa sa mga nakatatandang duwende ang nagbigay sa kanya ng espada bilang handog para sa asawa ng pinunong barbaro. Magalang itong tinanggihan ni Sira, ngunit sinabi ni Vior na tiyak kukunin niya iyon kapag naselayan ang husay ng pagkakagawa. Nag-alinlangan siya, ngunit sinuri rin ang talem. Matapos ang masusing pagtingin, napansin ni Sara ang perpektong hulma nito at ang talas na angkop sa labanan. Habang hinahangaan niya ito, ipinaliwanag ng panday na duwende na yari ito sa mahalagang metal na tinatawag na Mayethil. Namangha si Sara, at lalo pang ipinagmalaki ng duwende ang kanyang obra. Ngunit pinutol ito ni Vior upang ipakilala ang mga bagong pinuno kay Sara. Nagsimula siya sa mga duwende, ang matatandang pinuno ng Kutoklan na sina Vasbuans at Balhath. Sumunod niyang ipinakilala ang pinunong Iksed na si Karka at ang espiritong pinuno na si Nimhala. Sa huli, ipinakilala ni Vior ang pinunong diwata na si Vulfumat kay Sara, na tila nananaginip. Tiniyak ni Vior na totoo ang lahat, ngunit nananatiling kinakabahan si Sara. Sinabi ni Karka na mag-relax siya dahil unang beses niyang makakita ng ganitong mga nilalang. Pagkatapos, inalok siya ni Nimhala ng espesyal na tsaa, ngunit ibinunyag nitong mas malakas pa ito kaysa sa mga medikal na pampakalma. Sa pakikinig sa usapan ng mga mahiwagang nilalang, inamin ni Sara na natutuklasan niya ang panibagong mukha ng mundo. Ipinaliwanag ni Vior na hindi niya sila nakita noon dahil umiiwas ang mga ito sa kanluran. Kaya nagtaka si Sara kung bakit sabik silang makilala siya ngayon. Ipinaalala ni Vior na siya mismo ang nag-ayos ng pagpupulong upang makilala siya ng mga nakatatanda. Ibinunyag niyang matapos ang kanilang tribong Cornum, sumanib ang 4 pang tribo upang mabuo ang alyansa ng 5 dakilang tribo. Bagaman siya ang magiging pinunong dakila, napipili lamang ito sa ritual na isinasagawa ng mga espiritu. Ipinaliwanag niyang bawat tribo ay may natatanging kakayahan at kultura, kaya namumuhay sila ng may pagkakaisa, nagtutulungan sa lakas at tinatakpan ang kahinaan ng isa't isa. Ngunit nasira niya ang seryosong tono nang sabihing wala naman talagang ginagawa ang alyansa maliban kung may matinding krisis. Napaisip si Sira kung ang pananakop mula sa kanyang kaharian ay maituturing na ganoong krisis. Sa narinig iyon, nagtawanan ang mga pinuno, at humingi ng paumanhin si Vior sa kanilang reaksyon. Ipinaliwanag niyang hindi sila nakikialam sa alitang teritoryal. Dahil dito, naisip ni Sira kung tinitingnan lang nila ang mga digmaan bilang laban ng mga hayop. Sagot ni Vior, hindi naman gaanong naiiba ang tao sa hayop, kaya hindi niya dapat ikahiya iyon. Dagdag pa niya, may ibang layunin ng alyansa. Nagtanong si Sira kung ano iyon. Inilahad ni Vior na may mas malaking banta kaysa sa mga dragon, ang mga nilalang na tinatawag na Finns, mga buhay na salot sa lipunan. Maging si Vior ay umamin na mas gugustuhin pa niyang lumaban sa libong digmaan laban sa Iloran kaysa harapin ang isang pangkat ng mababangis na Finns. Naisip ni Sira kung anong uri ng halimaw ang kayang magpayanig sa kanya. Pati ang mga pinunong tribo ay nawalan ng sigla sa pagbanggit sa mga ito. Upang ilihis ang usapan, bumalik sila sa selebrasyon at hinikayat si Vior na bumuo ng dakilang pamana kasama si Sira. Tiniyak ni Vior na tunay ang paggalang ng mga nakatatanda sa kanya. Inihayag niyang ang lahat ng suot niya, damit at kwintas, ay likha ng mga nakatatanda bilang pagtanggap sa kanya. Idinagdag ni Karka na binigyan niya ng mahika ang espada nito upang kusa itong mag-ayos. Nagduda si Sira kung posible iyon, ngunit tiniyak ni Vior na makapangyarihan ang mahika. Sa pagmasid kung paano nagtutulungan ng iba't ibang lahi, napaisip si Sira na hindi naman masama ang lupain ng mga barbaro. Kinabukasan, ginaising ni Cersei si Sara sa isang biglang panakot. Pagbangon, inisip niya kung panaginip lang ang nangyari kagabi. Ngunit nang makita ang mahiwagang espada, natiyak niyang totoo iyon. Lumapit si Vior upang batiin siya. Pagharap niya, napahiya siya nang makitang inahit na naman nito ang balbas.
Natuwa si Vyre sa reaksyon niya at tumalikod matapos siyang tawagin para kumain. Biglang isinubo ni Cersei ang isang sandwich kay Sarah. Napansin ni Sira na napakasarap nito. Nagtaka siya kung saan galing ang karne, at sinabi ni Cersei na mula iyon sa parehong dragon na napatay niya. Inisip ni Sarah na masarap ang karne ng barbaro, habang nagulat si Cersei sa paghahambing niya sa dragon bilang karaniwang ibon. Matapos kumain, niyaya siya ni Vyre na makipagkita sa isang taong kakilala niya. Nagtaka si Sarah kung sino ang makakakilala sa kanya roon, ngunit pinanatili ni Vyre ang sorpresa. Maya-maya, dumating sila sa isang simpleng bahay kung saan naghihintay ang isang babae. Ngumiti ito at pinuri si Sarah sa pagtatanggol sa isang karaniwang pamilya laban sa mabagsik na dragon. Nagtaka si Sarah kung sino siya dahil hindi niya ito makilala. Napagtanto ng babae na nagbago na siya sa paglipas ng mga taon. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Nalia, dating kabalyerang nagsilbi kay Sira. Sa pagkarinig ng pangalan, naalala ni Sira si Nalia, isang masigasig na dalaga. Mula nang sumailalim sa kanya, naging kanang kamay niya si Nalia at kasama sa maraming mahahalagang misyon. Magkasamang lumaban ng buong tapang ang dalawa laban sa mga barbaro, kapwa nagnanais makuha ang yaman para sa kahariang Ilderin. Ngunit sa isang misyon, nahiwalay si Sarah kay Nalia, na natalo ng isang mandirigmang barbaro at nabihag. Sa pag-alala nito, napanganga si Sarah at nagduda kung ang babaeng nasa harap niya ay siyang ang Nalia noon. Napansin niya ang malaking tiyan ni Nalia, na nagsabing buntis siya sa ikalawang anak. Sa narinig, tila gumuho ang mundo ni Sira. Dinala siya ni Nalia sa loob ng bahay upang magkumustahan. Doon, ipinaliwanag nitong nang marinig ng mga barbaro ang tungkol sa kabalyerong may kristal na helmet, na hinuha niyang nabihag ang dati niyang kapitan. Nagulat si Sira na nakatagpo ito ng mapapangasawa. Ikinwento ni Nalia na ang sundalong tumalo sa kanya ay siya ring nag-alok ng kasal, kaya tinanggap niya at nanirahan sa nayon nito. Sa mga nagdaang taon ng payapang pamumuhay kasama ang pamilya, pakiramdam niya ay ibang tao na ang dati niyang mainitan na kabalyera. Nagtaka si Sarah kung bakit niya ipinatawag si Vyre para rito, gayong hindi dapat inuutusan ng karaniwang tao ang dakilang pinuno sa simpleng bagay. Ipinaliwanag ni Nalia na wala sa mga barbaro ang ganitong pormalidad sa ranggo. Para sa kanya, matulungin si Vyre kaya madalas niya itong hingan ng tulong. Naisip ni Sarah na biro iyon dahil mukha itong matandang tiyuhin. Ngunit sinabi ni Nalia na 18 pa lamang si Vyre, na ikinagulat niya ng husto. Sinubukan ni Sarah tanggapin ito at iginiit na imposibleng magkaroon ng ganang balbas ang ganoong kabata. Hindi pinansin ni Vyre ang pang-aasar at ipinaliwanag na tinutulungan niya si Nalia dahil pinsan niya ang asawa nito. Gayunman, hindi pa rin matanggap ni Sira ang tunay niyang edad. Ipinunto ni Nalia na magda-26 na si Sira ngayong taon. Habang nailang si Sira, sinabi ni Vyre na ang edad niya ay akma na sa pag-aasawa. Hindi pa rin niya tinanggap ang papuri, kaya naisip ni Vyre kung mapapayag kaya niya ito kung nagkakilala sila ng mas maaga. Biglang ibinagsak ni Sira ang kanyang espada at iginiit na kahit kailan, hindi siya magiging asawa ng kaaway. Sandaling natigilan si Vyre, saka natawa sa seryosong reaksyon niya. Maya-maya, humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos. Nagtaka si Cersei sa biglang pagbabago ng ugali ni Vyre. Tinanong ni Nalia kung gaano kalubha ang pinsala ni Sira nang mabihag siya. Sinabi ni Cersei na wala siyang sugat, ngunit nabasag ang kanyang espada sa laban. Ipinaliwanag ni Nalia na hindi talaga natalo ni Vyre si Sira, nasira lamang ang kanyang sandata. Sa karaniwan, ang laban ng kabalyero at mandirigma ay nagtatapos sa kamatayan o kawalan ng kakayahang lumaban. Ngunit sa kaso ni Vyre, kahit mas malakas siya at may matibay na mahiwagang espada, nanalo lamang siya dahil nasira ang karaniwang espada ni Sira, hindi dahil tinamaan niya ito. Idinagdag ni Nalia na kung pareho ang kanilang sandata, maaaring siya pa ang mapatay sa susunod na laban. Napalunok si Cersei sa gulat, ngunit sinabi rin ni Nalia na bahagi ng digmaan ang pagkakaroon ng mas mahusay na kagamitan. Naalala rin niyang hindi ginamit ni Vyre ang kanyang kulog na sigaw laban kay Sira, kaya maaaring magbago ang resulta sa totoong laban. Gayunman, hindi niya dapat ipagmalaki ang panalo, na nagpaiwas kay Vyre sa hiya. Nanatiling tahimik si Sira, kaya nagpasalamat si Vyre sa kapalaran na nagbigay sa kanya ng panalo noon. Di nagtagal, dumating ang asawa ni Nalia na si Videl.
Nagningning ang mukha nito sa tuwa nang makita si Vior. Iniabot niya ang kanilang anak kay Nalia, na mahigpit itong niyakap habang minamasdan ang payapang pamilya. Naalala ni Sarah ang panahon nila ni Nalia bilang mga kabalyero. Noon, desidido si Nalia na lipulin ang mga barbaro at agawin ang kanilang lupain para sa sariling bayan. Ngunit ngayon, payapa na siyang namumuhay kasama ang mismong mga iyon. Inamin ni Sarah na mas masaya si Nalia bilang may bahay kaysa bilang uhaw sa dugong mandirigma, ngunit agad siyang nahiya sa sariling iniisip. Tumayo sina Vidal at Nalia upang maghanda ng hapunan. Kinagabihan, mag-isa si Sarah sa dalampasigan, abala sa pag-iisip. Nang lapitan siya ni Vior, inamin niyang wala siyang alam noon tungkol sa lupain ng mga barbaro. Sa kabila nito, sumulong siya upang patayin ang mga inosenteng tao at agawin ang kanilang lupa. Bagaman nais pa rin niyang mag-uwi ng makakatulong sa kanyang bayan, inamin niyang mali ang pakikipaglaban sa mga inosenteng tribo. Sinabi niyang hindi nararapat tratuhing kaaway si Vior, ngunit nananatili siyang tapat sa kanyang kaharian. Dahil sa tungkulin niya, iniisip niyang hindi siya maaaring magpakasal kay Vior. Sumang-ayon si Vior sa kanyang damdamin, ngunit biglang inamin ni Sira na iba ang personal niyang nararamdaman sa tungkulin bilang kabalyera. Mayanhing sinabi niyang hindi rin masama ang kasal, kaya inasar siya ni Vior sa pabago bago niyang isip. Kinabukasan, muli siyang tinukso ni Vior tungkol sa sinabi niya kagabi. Iginiit ni Sarah na nadala lang siya ng emosyon, kaya nagkunwaring nadismaya si Vior. Ngunit napagtanto niyang hindi niya na may tatago ang nararamdaman at inamin niyang iyon ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Samantala, malapit sa lupain ng mga barbaro, isang pangkat ng mga pari mula sa kaharian ng Ilderan ang naglalakbay patungo sa kinaroroonan ni Sarah, sa pangunguna ni Pari Melches. Tahimik itong nagngingit-ngit sa galit dahil patuloy umanong dinudukot ng mababangis na barbaro ang mga bayani ng kanilang kaharian habang hinaharangan din ang kanilang mga pinagkukunan ng yaman at supply. Habang nagpapatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay, bigla silang napahinto ng makarinig ng kaluskos mula sa kalapit na mga palumpong. Agad naghanda ang mga pagod na sundalo, iniisip na isa na namang dragon ang susulpot. Ngunit nang lumabas ang isang USA, nakahinga silang lahat ng maluwag. Sa kabila ng panganib sa paligid, nanatiling kalmado si Melches habang inilalabas ang makapal niyang aklat ng mahika. Ipinaalala niya sa mga sundalo na kahit napapalibutan sila ng pinakamalalakas na kalaban, kaya pa rin nilang magtagumpay gamit ang kapangyarihan ng kanilang mahika. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang karamihan sa kanyang mayabang na pananalita. Ipinaalala nila na paubos na ang kanilang mga supply at malapit na silang tuluyang maubusan ng lakas sa mapanganib na lupain. Dahil sa pagtutol ng kanyang mga tauhan, lalo pang tumapang si Melches. Kinwestiyon niya ang kanilang dangal bilang mga mandirigma at tinanong kung handa ba silang bumalik bilang mga bigong katulad ng mga naunang ekspedisyon. Natahimik ang mga sundalo habang ipinahayag ni Melches na ang tanging paraan upang makabalik silang matagumpay ay ang iligtas ang kanilang mahalagang kabalyero na si Sarah at tuluyang sakupin ang lupain ng mga barbaro. Samantala, sa tahanan ni Vior at Cersei, abala si Sarah sa pagpuputol ng kahoy gamit ang bago niyang espada. Nagtaka si Cersei kung bakit napakasipag niya, kaya sinabi ni Sarah na mangangalawang ang kanyang kakayahan bilang mandirigma kung mananatili lamang siya sa loob ng bahay buong araw. Napagtanto ni Cersei na nagsisimula ng mabagot si Sarah sa mapayapang pamumuhay. Inamin naman ni Sarah na namimiss na niya ang mga labanan at mga pagpupulong ukol sa estratehiya. Bilang tugon, sinabi ni Cersei na kung talagang nababagot siya, maaari siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Ngunit aminado si Sarah na wala siyang alam sa mga gawaing iyon dahil hindi siya pinapayagan ng kanyang lolo na gumawa ng maruruming trabaho noon. Nang marinig iyon, napailing si Cersei at sinabing hindi siya mababagat sa araw na iyon. Itinuro niya ang papalapit na grupo ng mga barbaro mula sa malayo. Hindi nagtagal, dumating ang pangkat na pinangungunahan ni Vior sa harap ng bahay. Tinanong ni Vior si Sarah kung nais nitong makipag-sparring sa mga mandirigma ng kanilang nayon. Ipinaliwanag ni Cersei na iyon ang simpleng paraan ni Vior upang mawala ang pagkabagot ni Sarah. Labis namang natuwa si Sarah sa pagkakataong makalaban muli ng tunay na mga mandirigma. Bago magsimula ang laban, ipinakuha ni Vior kay Cersei ang baluti ni Sarah. Nagulat si Sarah nang malaman na itinabi pa nila ang kanyang banal na baluti.
Ipinaliwanag ni Cersei na nilinis lamang niya ito matapos alisin mula sa walang malay na katawan ni Sarah noon. Ngunit dahil wasak pa rin ang kristal na bahagi ng helmet nito, ang natitirang baluti lamang ang maaari niyang isuot. Namangha si Sarah dahil nagawa ni Cersei na alisin ang baluti sa kanya kahit nangangailangan ito ng espesyal na pagsasanay upang isuot at tanggalin. Nang ganap ng handa si Sarah, lumabas siya at hinarap ang mga mandirigmang nais siyang makalaban. Sa unang laban, humarap sa kanya ang batang mandirigmang si Rahim. Ipinakilala ni Vyre ang dalawang mandirigma bago sinimulan ang laban. Hiniling ni Rahim kay Sarah na gamitin nito ang buong lakas niya. Ngunit sa isang iglap lamang, bumagsak siya matapos ang isang galaw ni Sarah. Agad namang sumunod ang ama ni Rahim upang ipaghiganti ang anak, ngunit mabilis din siyang natalo. Matapos mabaygo ang dalawa, isang veteranong mandirigma na nagngangalang Zero ang humarap kay Sarah. Bago magsimula, nagpasalamat siya kay Sarah sa pagpatay nito sa dragon na may ulong ibon dahil ang mga taong nailigtas niya noon ay sarili niyang mga kamag-anak. Nagulat si Sarah sa kanyang sinabi bago nagsimula ang kanilang tunggalian. Sumugod si Zero gamit ang kambal niyang espada, ngunit mabilis na hinarang ni Sarah ang mga pag-atake nito bago siya pinabagsak. Namangha ang lahat ng barbaro sa lakas ni Sarah habang isa-isa niyang tinalo ang lahat ng mandirigma maliban kay Vyre. Maging si Cersei ay humanga sa lakas ni Sarah. Ipinaliwanag naman ni Baphomet na ang tunay na dahilan ng lakas ni Sarah ay ang kanyang matinding determinasyon o willpower. Hindi agad naunawaan ni Cersei ang konseptong iyon, kaya sinabi ni Baphomet na karamihan sa 5 dakilang tribo ay may mahabang buhay. Maliban sa mga barbarong Cornum. Dahil maikli lamang ang kanilang buhay, mas matindi ang kanilang pagnanais na makamit ang kanilang mga pangarap. Dahil dito, nagagawa nilang lumaban ng buong puso gamit ang kanilang matinding kagustuhang magtagumpay. At sa laban ng dalawang magkapantay na mandirigma, ang mananaig ay ang may mas malakas na kalooban. Habang ipinapaliwanag iyon, nagsimula ang sparring ni Vyre at Sarah. Hindi tulad ng ibang laban, tumagal ang kanilang sagupaan habang kapwa naglalagablab ang kanilang determinasyon. Walang isa mang umatras habang ibinubuhos nila ang lahat ng kanilang lakas. Sa huli, kapwa nabali ang kanilang mga kahoy na espada kaya nagtapos ang laban sa tabla. Nagbunyi ang lahat ng barbaro sa kahanga-hangang laban. Nakahinga ng maluwag si Vyre dahil kaya pa rin niyang makipagsabayan kay Sarah gamit ang parehong kagamitan. Tinanong niya si Sarah kung nababagot pa rin ba ito, at masayang sinabi ni Sarah na pakiramdam niya ay muling nabuhay ang kanyang sigla matapos ang sunod-sunod na laban. Ngunit biglang dumating ang isang matandang lalaki at ibinalitang may sugatang land dragon na papalapit sa kanilang nayon. Walang pag-aalinlangang nagtungo sina Vyre, Sarah, at ang mga barbaro sa kagubatan upang harapin ang bagong banta. Habang naghihintay sila, napansin ni Sarah na mas malakas ang dragon na ito kaysa sa mga dragon na dati niyang nakalaban. Nagtaka siya kung bakit sunod-sunod ang pag-atake ng mga dragon gayong karaniwan namang mapayapa ang mga ito at iniiwasan pa nga ang mga barbaro. Nagsimula siyang maghinala na may isang puwersang lihim na kumokontrol sa mga halimaw upang umatake. Hindi nagtagal, inakit ng mga barbaro ang rumaragasang dragon patungo sa kanilang bitag. Nang tumapak ito sa nakatagong hukay, nawalan ito ng balanse habang sabay na hinigpitan ng malalaking lubid ng mga nakatagong mandirigma ang katawan nito. Nang hindi na makagalaw ang halimaw, mabilis na tumalon si Sarah sa ulo nito at walang pag-aatubiling itinarak ang espada sa mata at ulo ng dragon. Dahilan upang agad itong mamatay. Nagdiwang ang lahat matapos mapatay ang halimaw. Habang nililinis nila ang napakalaking bangkay, ipinaliwanag ni Vyre na ang napatay nila ay isang tunay na dragon kumpara sa mga dragon na may ulong ibon. Ikinwento rin niya na noong unang panahon, ang lahi ng Morasubi dragons ay may mga pakpak sa halip na 6 na paa at kaya nilang lumipad sa himpapawid. Kinilabutan si Sarah sa ideya ng napakalaking lumilipad na nilalang. Sinabi naman ni Vyre na mayroon pa ring ibang uri ng dragon na nakalilipad. Gaya ng flame dragon sa kabundukan. Habang sinusuri ang bangkay, may natuklasang kakaibang marka ang mga barbaro sa katawan ng dragon. Isa itong tila paso na siyang dahilan ng pagiging marahas nito. Napansin ni Vyre na kahit ang mahika ng mga duwende ay hindi kayang gumawa ng ganoong sugat. Naisip ni Sarah na maaaring gawa ito ng mahika, at sumang-ayon si Vyre. Gayunpaman,
Tinanong niya si Sarah kung may taga-Ilderan bang kayang gumamit ng ganoong kapangyarihan dahil sigurado siyang wala sa 5 tribo ang may ganoong uri ng mahika. Naalala ni Sarah ang simbahan ng Order of Common Eras, na gumagamit ng liwanag na mahika upang magpagaling ng mga sundalo at magdasal para sa mga yumao. Ngunit hindi pa siya nakarinig na gumagamit sila ng mapaminsalang mahika. Bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, dumating si Vufumemek at ibinalitang may natagpuan siyang hindi kilalang mga salamangkero sa paligid. Gumagamit umano ang mga ito ng mahika ng walang elemental catalyst, bagay na maaaring magdulot ng sumpang tinatawag na blight. Nagulat si Vayor sa balitang iyon at agad niyang inutusan ang kalahati ng kanyang mga tauhan na bumalik upang bantayan ang nayon. Ipinaliwanag niya kay Sarah na lumilitaw ang blight kapag may lumalabag sa natural na kaayusan ng kalikasan. At sa bawat paglitaw nito, sumusulpot ang isang mapanganib na fiend. Habang nangyayari iyon, nahihirapan sina Melches at ang kanyang mga sundalo laban sa isang dragon. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tauhan, hindi umatras si Melches at ginamit ang kanyang aklat ng mahika upang mapatay ang halimaw. Pagdating ni Vayor at Sarah, nadatnan nila ang bangkay ng dragon sa lupa habang isinasara ni Melches ang kanyang aklat. Nagulat ito nang makitang buhay at maayos si Sarah, ngunit agad nagbago ang kanyang mukha nang mapansin ang mga barbaro sa paligid nito. Ipinaliwanag ni Sarah na ang mga ito ay mula sa kanyang tinutuluyang nayon, ngunit nagalit si Melches at inakusahan siyang nagtaksil sa kanilang kaharian. Iginiit niyang mababangis na halimaw ang mga barbaro at nararapat lamang silang mamatay. Sinubukan siyang pakalmayan ni Sarah, ngunit sarado na ang isip ni Melches. Sinabi nitong ilang siglo nang sinusubukang sakupin ng Ilderan ang lupain ng mga barbaro kaya hindi sila kailanman titigil. Pinaghinalaan din niyang nilason ng mga barbaro ang isip ni Sarah. Nahihiyang nilinaw ni Sarah na hindi siya na brainwash, ngunit hindi nakinig si Melches. Dahil sa kanyang kabaliwan, nagsimula itong bumigkas ng mapaminsalang mahika laban sa mga barbaro. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sarah na si Melches pala ang dahilan kung bakit nagiging marahas ang mga dragon. Ipinahayag pa ni Melches na pinapanigan ng tadhana ang Ilderan dahil sila ang nasa tama. Ngunit binalaan siya ni Vayor na nagkamali siya ng malaki sa paggamit ng mahika nang hindi gumagamit ng kapangyarihan ng kalikasan bilang gabay. Hiniling ni Melches kay Sarah na bumalik na sa kanilang kaharian, ngunit tumanggi ito. Sinubukan namang makipag-usap ni Vayor ng maayos, ngunit lalo lamang nagalit si Melches at nagpakawala ng napakalakas na mahika laban kay Sarah. Mabilis na hamarang si Vayor upang protektahan siya. Sa kabila ng direktang pagtama ng spell, nanatiling walang sugat si Vayor. Hindi makapaniwala si Melches nang makita niyang hindi man lang ito nasaktan. Walang emosyon namang sinabi ni Vayor na hindi kailanman makakabutas sa kanyang determinasyon ang mahihinang spell nito. Hinailan niya si Sarah palapit sa kanya, bagay na lalong nagpabaliw kay Melches. Dahil sa matinding galit, walang tigil itong nagpakawala ng mas maraming mahika habang nagsimulang manginig ang paligid at mapuno ng masamang aura. Napansin ni Vufumemek na unti-unting kinukulam ni Melches ang kalikasan sa paligid. Sinabi naman ni Vayor na wala ng pag-asa ang baliw na pari. Biglang naglaho ang madilim na aura at mula sa lupa ay sumulpot ang maitim na mga galame na mabilis na pumalupot sa katawan ni Melches. Sa isang iglap, nilamon ng pari ng napakalagim na itim na galit. Susugod sana si Sarah upang iligtas siya ngunit pinigilan siya ni Vayor. Sa kabila ng lahat, nais pa rin ni Sarah na iligtas ang isang kababayan niya. Ngunit mabigat na sinabi ni Vayor na si Melches mismo ang tumawag sa blight. Habang nanginginig sa takot ang pari, isang galame ang lumapit sa kanya at bumukas ang isang nakakatakot na mata sa dulo nito. Sunod-sunod na bumukas ang napakaraming mata sa katawan ng mga galame habang ipinahayag ni Vayor na isang mapanganib na fiend ang tuluyan ng lumitaw. Sa harap ni Sir, buong pagkagulat niyang nasaksihan ang isang marahas at nakapangingilabot na nilalang na unti-unting tinutunaw at sinisira ang kasuutan at katawan ni Priestess Malcos. Para kay Vor, tila huli na ang lahat upang iligtas siya, ngunit may mungkahi siyang patayin ang halimaw agad upang kahit papaano ay mamatay si Malcos na buo pa ang katawan. Sa di kalayuan, si Malcos ay pilit na lumalaban habang humihingi ng saklolo. Agad na sumugod ang isa sa kanyang mga kabalyero at tinangka ang halimaw. Nagawang maputol ang ilang galame sa unang salakay. Subalit mabilis na nagpatuloy ang pagdami at muling pagtubo ng mga galame kaya't hindi siya nakasulong.
Bigla na lamang may galami na sumunggab mula sa ilalim at binalot ang binti ng kabalyero, bago siya brutal na pinatay ng nilalang. Sunod-sunod nitong pinaslang ang natitirang kawal ni Malchus habang siya ay walang magawa kundi manood sa matinding takot. Matapos ang paglipol sa mga kabalyero, tumutok ang halimaw kay Malchus. Sinimulan nitong sirain ang kanyang isipan. Binubura ang kanyang mahahalagang alaala upang wasakin ang kanyang pagkatao. Dahil dito, napasigaw si Malchus sa matinding sakit at sindak. Agad na nagutos si Vor sa mga barbaro na umatake. Ngunit si Sira ang unang sumugod. Bagamat alam niyang si Malchus ay dating sumalakay sa kanilang nayon, bilang kabalyero ng Ilderan ay nararamdaman niyang tungkulin pa rin niyang protektahan ang kanyang mga kababayan. Pinutol niya ang mga paparating na galame at patuloy na sumulong, determinado na hindi na muling may mamamatay na sibilyang Ilderan. Sa kanyang bagong tiwala sa lakas ng kalooban, naniniwala si Siran na kaya niyang talunin ang halimaw. Umakyat siya sa katawan nito upang mailigtas si Malchus, ngunit hindi siya pinayagan ng nilalang at agad siyang sinunggaban ng mga galame. Habang nagpupumigla si Sira, ginamit ni Vor ang kanyang malakas na tinig na parang kulog upang pahinain ang halimaw. Ang ataking ito ay naglantad sa pangunahing core ng nilalang. Agad na binitawan si Sira, na muling sumama sa mga barbaro. Bagamat tinulungan siya, sinabi ni Sira na ayaw niyang laging inaagapan ng proteksyon. Ipinaliwanag naman ni Vor na nais lamang niyang suportahan siya sa pagwawakas ng halimaw. Naguguluhan si Sira kung bakit handang tumulong ang mga barbaro para sa isang kaaway nila, ngunit ipinaalala ni Vor na marami na ring buhay ng mga barbaro ang nailigtas niya noon. Bilang ganti, handa silang lumaban para kay Malchus kahit pa siya ay kaaway nila. Nagulat si Sira sa kabutihang loob ng mga barbaro, ngunit walang oras para sa emosyon. Binalikan nila ang laban. Tinanong ni Sira si Vor kung ano ang plano, at ipinaliwanag nito na sa pamamagitan ng kanyang sigaw ay maaalis ang proteksyon ng halimaw upang mabigyan si Sira ng pagkakataong wasakin ang core nito habang inaabala ito ng mga barbaro. Tinanggap ni Sira ang tungkulin ng pagbibigay ng huling tama. Sa muling paggamit ni Vor ng kanyang tunog na parang kulog, muling nalantad ang core ng halimaw. Mabilis itong sinubukang takpan. Ngunit pinutol ni Sira ang depensa nito habang pinipigilan ng mga barbaro ang mga galame. Sa tamang sandali, tinuhag ni Sira ang madilim na core ng nilalang na nagwakas sa buhay nito. Pagkatapos ng laban, ang kasamaan sa katawan ng halimaw ay naglaho at naging liwanag na bumuhos sa paligid. Bumagsak si Sira sa lupa, ngunit nadaganan siya ni Malchus. Pagkatapos nito, dinala ng mga barbaro si Malchus bilang bihag. Nang magising siya, nagulantang siya sa tanawin ng bilangguan at posa sa kanyang katawan. Pagpasok ni Vor at Sira sa kanyang selda, agad na napuno ng takot si Malchus at inakala niyang aabusuhin at papatayin siya ng mga ito. Pinagsabihan niya si Vor na parurusahan siya ng mga Diyos kung siya ay gagalawin, ngunit naguguluhan si Vor sa kanyang reaksyon. Napansin din ni Malchus na tila nawawala si Sira, ngunit bigla siyang tinawag ni Vor upang humarap sa kanya. Si Sira ay nahihiya at hindi makatingin ng maayos, dahil napansin niyang si Malchus ay katulad niya noong siya ay unang nahuli. Ipinaliwanag ni Sira na hindi na niya itinuturing na kaaway ang mga barbaro. Nagulat si Malchus dahil naniniwala siyang ang mga barbaro ay mananakop sa Ilderan. Ipinaliwanag ni Sira na hindi galit ang mga barbaro sa Ilderan, at hindi rin niya lubos maunawaan ang kanilang kabutihan. Inilahad din niya na iniligtas siya ng mga ito mula sa halimaw. Unti-unting nabasag ang paniniwala ni Malchus. Ipinunto ni Sira na mali ang gantihan ng kabutihan ng kapahamakan. Sa sobrang pagkagulat, inakala ni Malchus na nalinlang o napaniwala si Sira ng mga barbaro. Pinagalitan niya ang itsura ni Sira at sinabi pang magiging dismayado si Princess Wisteria kung makikita siya ngayon. Sa pagbanggit ng pangalan ni Wisteria, natahimik si Sira at napaisip. Ipinaliwanag ni Vor na si Wisteria ay matagal nang itinuturing na nawawala ng Ilderan. Laking gulat ng lahat nang sabihin ni Vor na siya ay maaaring makipagkita rito, sapagkat si Wisteria ay kanyang ina. Parehong napasigaw sa gulat sina Sira at Malchus. Nang kalaunan, ipinakita ni Wisteria ang kanyang sarili. Una siyang nagpakita bilang marangal at makapangyarihang leader, pinuri si Sira at Malchus. Ngunit agad ding nagbago at niyakap si Sira ng buong saya bilang isang ina. Dumating si Vor at napailing sa kalokohan ng kanyang ina, ngunit siya naman ang agad na tinukso tungkol sa relasyon nila ni Sira.
Nahihiya si Vor habang inaamin na sinusubukan niyang makuha ang puso ni Sira. Natawa si Wisteria at kinutya siya. Napansin ni Wisteria si Malcus at inakusahan ang orden nito bilang puno ng kasinungalingan. Nainsulto si Malcus, ngunit hindi siya pinansin. Kalaunan, inanunsyo ang isang piging bilang parangal kay Sira matapos niyang talunin ang halimaw at dragon. Sa selebrasyon sa dalampasigan, nakita ni Sira kung paano ginagamit ng mga barbaro ang bawat bahagi ng pagkain bilang paggalang sa buhay ng hayop. Naramdaman niya ang kanilang sinseridad. Tinanggap niya ang pagkain at naging masaya. Binigyan siya ni Vor ng mas masarap na pagkain at agad niya itong nagustuhan. Binigyan din siya ni Wisteria ng inumin na labis niyang kinabahan ngunit tinikman pa rin niya. Samantala, si Malcus ay nakamasid at hindi makapaniwala sa nakikita niyang kultura ng mga barbaro. Pinilit siyang kumain ni Cersei, at kahit nagmatigas siya, napilit din siyang tikman ang pagkain. Unti-unting napaluha si Malcus, naalala ang kanyang mga kabalyero at ang kanilang pagkamatay dahil sa kanyang desisyon. Ipinaliwanag ni Cersei na may responsibilidad ang bawat isa sa kanilang pagpili, at hindi lahat ng kamatayan ay kasalanan niya. Dahil dito, unti-unting natutunan ni Malcus ang pagtanggap sa kanyang damdamin. Sa huli, ipinaliwanag din kay Sira ang kasaysayan ng ugnayan ng Ilderin at mga barbaro. Kung saan ang mga dating bihag ay kalaunang nanirahan at umibig sa tribo. Sinabi ni Wisteria na wala siyang tutol sa relasyon ni Sira at Vor, ngunit kailangang pag-isipan ni Sira ang tunay niyang damdamin. Nang tanungin ni Vor si Sira tungkol sa isang darating na seremonya ng paglilinis, sinabi nitong malalaman niya ang isang malaking lihim ng kanilang lupain. Sa sumunod na gabi, si Sira, ang prinsesang mandirigma, ay muling pumasok sa isang kakaibang panaginip kung saan siya ay napapalibutan ng isang malawak na mundong binubuo ng tubig. Sa gitna ng kanyang pagkalito, inilibot niya ang kanyang paningin at nakita ang mga kumikislap na liwanag na tila gumagalaw sa kailaliman. Bigla, isang dambuhalang nilalang na nabubuhay sa dagat ang lumitaw sa kanyang harapan, puno ng nakabibinging presensya at misteryosong kapangyarihan. Sa una, inakala ni Sira na isa lamang itong isda. Ngunit habang tinititigan niya ito ng mabuti, napansin niyang kahawig ito ng dragon na kanyang tinulungan at sa huli ay napatay noong nakaraang araw. Ang presensyang ito ay nagdulot ng pagdududa at pagkalito sa kanya, na tila hindi ganap na nawala ang nilalang na iyon. Sa isang malalim at makapangyarihang tinig, sinabi ng dragon kay Sira na natutuwa ito sapagkat siya ang pinili nito. Labis siyang nagulat sa sinabi nito. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang naglaho ang panaginip at napalitan ng katahimikan. Pagkagising, si Sira ay nanatiling litong-lito at hindi mapakali. Napaisip siya kung ang espiritu ng dragon na kanyang napatay ay maaaring nananatili o kumakapit sa kanyang katawan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang mahina at garalgal na tinig ang narinig niya sa kanyang tabi, at doon niya napagtanto na hindi sinasadya niyang natabunan si Vofumemek, ang diwata, gamit ang kanyang kamay habang siya ay natutulog. Samantala, sa nayo ng mga barbaro, si Malcus, ang pari, ay tahimik na nagmamasid kasama si Cersei habang ang buong pamayanan ay naghahanda para sa dakilang ritual ng paglilinis. Dahil ito ang kanyang unang pagdating sa lupain ng mga barbaro, labis siyang nagulat sa presensya ng mga diwata at elfo, gaya ng naging reaksyon ni Sira noon. Sa takot at pagkalito, halos hindi niya matanggap ang kanilang pag-iral. Pinayuhan siya ni Cersei na maniwala sa kanilang pag-iral, gaya ng mga kwentong itinuro ng kanyang simbahan. Habang si Malcus ay nananatiling tahimik at naguguluhan, lumapit sina Raya, Vior, at Sir Il. Ipinaalala ni Raya na si Malcus ang dahilan ng pagkalat ng sumpa ng halimaw. Kaya't kailangan niyang dumalo sa ritual ng paglilinis. Sinubukan ni Malcus na tumutol, ngunit mariing sinabi ni Karka na kailangan niyang harapin ang bunga ng kanyang mga ginawa. Biglang tinanong ni Vior kung naaalala pa ba niya ang kanyang pangalan. Naguluhan si Malcus at napaisip sa kanyang nakaraan. Nalaman niyang ang kanyang apelyido ay ibinigay lamang ng isang abbot, ngunit ang kanyang tunay na pangalan ay hindi na niya maalala. Sinubukan niyang halukayin ang kanyang alaala, ngunit wala siyang matandaan bago ang 6 hanggang 7 taon. Nagulat si Sira, ngunit si Vior ay hindi nagulat. Ipinaliwanag niya na naapektuhan ng halimaw ang kanyang alaala, ngunit nakatakas siya bago tuluyang mawala ang kanyang pagkatao. Naniniwala si Cersei na mas mabuti kung wala siyang alaala ng kulto, na lalong ikinagalit ni Malcus.
Dahil dito, nauwi sa mainit na pagtatalo at pisikal na sagupaan ang dalawa. Habang nag-aalangan si Vior kung dapat silang huminto, sinabi ni Sira na hindi ito magiging delikado. Si Raya naman ay hinihikayat pa ang laban. Sa laban, unang napatumba ni Cersei si Malcos, ngunit nagawang baliktarin ni Malcos ang sitwasyon sa pamamagitan ng lakas at karanasan sa ekspedisyon. Ipinagmalaki pa niya na kaya niyang makipaglaban sa kamayang labanan. Ngunit sa huli, nagawang sakalin ni Cersei si Malcos hanggang mawalan ito ng malay, kaya't siya ang nanalo. Pagkatapos ng laban, inihanda ni Sira ang pagdadala kay Malcos sa ligtas na lugar. Iminungkahi ni Raya na maligo muna ang tatlong babae sa ilog habang wala si Malcos. Pumayag si Sira matapos siyang tiyakin ni Raya at Karka na maayos ang lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, inilipat si Malcos sa isang ligtas na bahay. Habang hinihintay siyang magising, kinumpirma ni Cersei na siya ay mula sa Ilderan at dati siyang kabilang sa silangang sangay ng kulto ng pagsasanay. Napansin ni Sira ang mga pahiwatig sa ugali ni Cersei, lalo na ang kanyang pagtingin sa maharlikang kultura. Gayunman, naniniwala si Sira na ang kanyang kaalaman sa baluti ay hindi karaniwang bahagi ng naturang pagsasanay. Sa halip na magpaliwanag, sinabi ni Cersei na nais niyang iwan ang kanyang nakaraan. Itinuturing niya ngayon ang sarili bilang bahagi ng tribong Cornum at lingkod ni Vior. Tinanggap ito ni Sira ng may paggalang. Tinanong pa niya kung nais bang kalimutan ni Cersei ang kanyang pinagmulan, ngunit sinabi nito na hindi na niya ito maalala kahit pilitin pa niya. Pagkatapos, nagpatuloy ang tatlong babae patungo sa ilog nang magising si Malcos. Sa daan, patuloy na nagrereklamo si Malcos tungkol sa pagkakatamba sa kanya ni Cersei. Ipinaalala naman ni Cersei na kung hindi niya ito ginawa, patuloy siyang mabubuhay sa kalituhan ng kanyang alaala. Lalong nainis si Malcos, kaya pinayuhan siya ni Sira na kumalma. Nagpatuloy ang pagtatalo hanggang sasabihin ni Cersei ang matinding katotohanan na ang kanyang katawan ay may mabahong amoy. Labis na napahiya si Malcos, habang idinagdag pa ni Cersei na amoy ito ng pawis, dugo, at iba pang likido ng katawan. Tinanong pa niya kung kailan huling naligo si Malcos. Napilitan si Malcos na aminin na mahigit 2 linggo na siyang hindi naliligo habang nasa ekspedisyon. Sinabi ni Sira na oras na upang tanggapin niya ang paglilinis. Pagkatapos, naligo silang tatlo sa ilog. Sa simula ay hindi komportable si Malcos, ngunit kalaunan ay nakaramdam siya ng ginhawa. Tiniyak ni Cersei na ligtas ang ilog dahil sakop ito ng teritoryo ni Viora. Sa kabila ng lamig, nakaramdam si Malcos ng pangungulila sa Eldor. Sinabi ni Sira na kung sasama siya sa kanya, kailangan niyang maghintay dahil wala siyang planong bumalik. Pagkatapos, niluto nila ang isdang nahuli ni Sira. Kahit nagatubili si Malcos, natuklasan niyang masarap ito. Biglang nagulat si Malcos sa sigaw ng ibon, at napansin ni Sira na oras na ng ritual. Naglakad sila patungo sa lugar ng seremonya. Sa daan, pinag-usapan ng mga matatanda ang kabayanihan ni Sira sa pagpatay sa halimaw. Nalaman ni Sira na siya ay usap-usapan na sa buong lugar, salamat kay Vufumemec. Naalala rin ni Vior ang insidente kung saan aksidenteng bumagsak si Malcos kay Sira, dahilan ng kanyang kahihiyan. Pagdating sa lugar ng ritual, nakita nila ang malawak na tigang na lupa na naging puti dahil sa sumpa. Ipinaliwanag ni Vior na ito ay tinatawag na blight. Ayon sa kanya, ang lupa ay may sariling kalooban tulad ng buhay na nilalang. Ipinaliwanag ni Karka na ang mahika sa aklat ni Malcos ay nagdudulot ng pinsala sa kalikasan. Sinimulan ang ritual gamit ang mga elementong handog. Sa huli, pinatama ni Vior ang kanyang espada sa sentro ng ritual at muling nabuhay ang lupa. Napaluha si Sira sa kanyang nasaksihan. Habang nagtatanim sila, ipinaliwanag ni Vior na mahalaga ang pangangalaga sa kinabukasan. Idinagdag ni Karka na ang halimaw ay bunga ng pag-abuso sa kapangyarihan. Habang nagtatanim si Malcos, sinabi ni Cersei na ang kanyang pangalan ay para lamang sa mga ulila ng simbahan, kaya dapat niya itong iwan. Napaisip si Malcos sa kanyang pagkatao. Sa huli, habang nakaupo si Sira kasama si Vior sa bagong kagubatan, napagtanto niya ang kahalagahan ng kalikasan at koneksyon ng mga barbaro sa mundo. Sa loob ng ilang araw, si Sira, ang prinsesang mandirigma, ay muling nagsanay kasama si Rhea, ang alamat na kabalyero, upang balikan ang kanilang nakaraan. Habang nagtatagisan sila ng lakas, kapwa nila ipinakita ang kanilang husay sa pakikipaglaban.
Pinuri ni Rhea si Sira, na kahit ngayon ay nananatiling karapat-dapat sa kanyang respeto bilang nakababatang mandirigma at dating kasama sa ranggo. Mula sa gilid, pinanood ni Malcos at Cersei ang kanilang labanan. Namangha si Malcos kung paanong nakakasabay si Sira sa isang maalamat na mandirigma tulad ni Rhea. Ngunit ipinaliwanag ni Cersei na hindi pa ginagamit ni Rhea ang buong lakas niya, lalo na ang kanyang istilong dobleng espada. Tunay nga, nang seryosohin ni Rhea ang laban, agad niyang nakuha ang pagkakataon at tinamaan si Sira gamit ang isang atakeng pinapagana ng malakas na kapangyarihan ng kalooban. Napaatras si Sira, ngunit hindi sumuko, nagpatuloy siya sa laban at nagawang mapatamba ang isang espada ni Rhea. Sa huli, gumamit si Rhea ng tusong paraan, itinapon niya ang lupa sa mukha ni Sira upang ma-distract ito. Dahilan upang makuha niya ang panalo. Matapos ang laban, inamin ni Rhea na kung hindi lamang siya naging maingat dahil sa kanyang paghanga kay Sira, malamang ay natalo na siya nito. Nagtaka si Sira kung bakit kailangan pang gumamit ng maruming taktika si Rhea kahit alam niyang papayagan niya itong manalo. Ipinaliwanag ni Rhea na noong siya ay isang marangal na kabalyero pa lamang, lumalaban siya ng may dangal, ngunit sa lupain ng mga barbaro, kailangan matutunan ni Sira ang lahat ng uri ng laban. Kabilang ang maruruming estratehiya. Ang aral na ito ay nagpaalala kay Sira ng isang kwento tungkol kay Rhea noong kabataan pa nito, kung paano siya nagpanggap bilang ordinaryong babae ngunit sadyang hinayaang madukot ng mga tulisan, upang pagkatapos ay ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan at lipulin silang lahat. Habang nag-uusap, napansin ni Rhea na marumi ang kanyang engagement necklace. Pinayuhan niya si Sira na linisin ito, ngunit hindi alam ni Sira kung paano ito tatanggalin. Ipinaliwanag ni Rhea na ang kwintas ay hindi basta-basta natatanggal, kailangan ng kaloobang lakas o willpower. Sumunod si Sira at sinubukan ito. Sa pamamagitan ng pagtuon ng kanyang kalooban, madaling natanggal ang kwintas. Ipinaliwanag ni Rhea na dahil hindi kailanman hinanggad ni Sira na alisin ito, nanatili itong nakakabit. Ngunit hindi niya napansin ang mas malalim na kahulugan nito kaugnay ng damdamin niya kay Vior. Pagkaraan ng ilang sandali, hinugasan ni Sira ang kwintas at sinubukang ibalik ito sa kanyang leeg. Ngunit hindi ito gumana. Dinala niya ito muli kay Rhea, na nagsabi ng isa pang ritual para maibalik ito. Ayon sa kanya, kailangan daw nilang palihim na lapitan ang taong pakakasalan, buhusan ng tubig, at bulungan ng pangalan. Kapag sinagot ang pangalan, maaari na raw maibalik ang kwintas. Si Cersei ay tahimik na pinapanood ang tila panlilinlang ni Rhea, ngunit si Sira ay naniwala sa paliwanag. Kahit nagduda, sinunod niya ang payo. Habang abala si Vior sa kausap si Yufa, biglang sumulpot si Sira at hindi sinasadyang nabuhusan siya ng tubig. Sa gulat, tumakas si Sira at nangakong hihingi ng paumanhin sa ibang pagkakataon. Pagkatapos nito, tinanong ni Sira si Cersei tungkol sa schedule ni Vior. Dahil nais niyang may sagawa ang ritual, naghanda siya ng ambush. Ibinigay ni Cersei ang impormasyon, at lumabas si Vior upang hanapin si Sira. Sa labas, nakasalubong ni Vior si Rhea, na agad siyang pinayuhan tungkol sa relasyon nila ni Sira. Sinabi niya na kung nais niyang mapalapit dito, kailangan niyang bigyan siya ng kakaibang regalo. Inirekomenda niya ang isang hindi pangkaraniwang pagkain mula sa lupain ng mga barbaro. Sumang-ayon si Vior at umalis upang hanapin si Sira. Samantala, sinabi ni Cersei kay Sira na nasa cleansing area si Vior upang diligan ang mga punla. Nagdesisyon si Sira na muling ituloy ang kanyang plano. Sa pagdating sa lugar, sinubukan ni Sira na umatake mula sa likod, ngunit agad siyang natukoy ni Vior. Sa bawat pagtatangkang magtago, nahuhuli pa rin siya. Kahit gumamit siya ng mga katawa-tawang disguise, patuloy siyang nabibisto. Sa huli, napaiyak si Sira sa frustration, hindi alam kung itutuloy pa niya o susuko na. Ngunit nagpa siya siyang subukan muli gamit ang maduming taktika ni Rhea. Samantala, sa bahay, naramdaman ni Vior na may mali kay Sira. Inalala niya ang kwintas at ang katotohanang siya mismo ang naglagay nito habang tulog si Sira dahil sa takot na tanggihan. Naisip niyang baka nga ay tinatanggihan siya nito dahil sa kanyang pagiging duwag. Pinawi naman ito ni Cersei, sinabing hindi galit si Sira. Sa kabilang banda, hiniling ni Sira ang tulong ni Malcos sa kanyang plano. Inakala ni Malcos na ito ay pagtakas, ngunit sa halip ay pinasuot lamang siya ng damit ni Sira upang magsilbing panlilinlang.
Nang dumating si Vior, inakala niyang sisira ito at hinabol niya si Malcus. Nang maabutin, napagtanto niyang nagkamali siya. Sa sandaling iyon, biglang binuhusan muli ng tubig si Vior. Mula sa likuran, sinalubong siya ni Sira, tinakpan ang kanyang mga mata, at binigkas ang tanong na itinuro ni Ria. Bagamat alam na ni Vior kung sino siya, sinagot pa rin niya ang pangalan ni Sira. Matapos ang ritual, sinubukan ni Sira na ibalik ang kwintas, ngunit hindi ito gumana. Naguluhan si Vior at ipinaliwanag niya ang katotohanan, ang ritual ay walang saysay. Napahiya si Sira, ngunit agad siyang pinatawad ni Vior. Pinagalitan naman ni Vior si Ria dahil sa panlilinlang, ngunit nanatiling walang pakialam si Ria. Si Sira ay humingi ng paumanhin sa lahat ng abala. Sa huli, inimbitahan ni Vior si Sira na maglakad. Habang sila ay magkasama, inamin niya ang kanyang tunay na damdamin. Ipinaliwanag niya na ang engagement necklace ay simbolo ng kanyang panalangin at pag-ibig, at tanging kapag sinagot ito ng puso ni Sira ay maaari itong bumalik. Sa gitna ng matinding hiya, pumayag si Sira. Sa pagbigkas ni Vior ng panata ng kanyang damdamin, muling tinanggap ng kwintas ang kanilang koneksyon at bumalik ito sa leeg ni Sira. Mula sa malayo, pinanood ni Ria ang tagpo, umaasang nagtagumpay ang kanyang plano. Si Cersei naman ay nanatiling walang pakialam, habang si Malcus ay nabalisa sa nakita. Sa huli, pinakalma siya ni Cersei habang ang gabi ay nagpapatuloy, tanda ng tagumpay ng damdamin ni Vior kay Sira.